Magandang umaga po sa inyong mga minamahal na kapatid. Good morning po. At magandang gabi sa ating mga kapatid na nasa Middle East. Pray ng Diyos na tayo'y nandito na sa year 2026. Unang fellowship service sa bagong taon na ito. At salamat sa Panginoon na mayroon tayong buhay. Dinala tayo na taglayang buhay at kalakasan, at higit sa lahat meron tayong spiritual na buhay galing sa Panginoon. Mga kapatid, ay announcement bago mo mamaya pagkatapos ng service, meron po tayong konting meeting na pag-uusapan mamaya. Kaya sandali lang po bago po kayo umalis. Ano po? At sa di pagtagal ay tayo po ay mag-uumpisa na. At tayo po lahat ay tumayo at ating buksan ang ating Biblia dito sa James chapter 4. Isa natin sa verse 13 hanggang 17. James 4:13 to 17, magsiparito ngayon kayo nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparon kami sa gayong bayan. At titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo nga ang hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang iyong buhay. Kayo nga ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Dapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, di kasalanan sa Kanya. Ay po sandali manalangin at link po natin kay Sister Mucha. Manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon muli ay dumudulog sa inyo sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay muling makarinig ng iyong banal na salita. Salamat po Panginoon sa mga bersikulo na aming nabasa, na pagbabasihan po ng aming pag-aaral. Salamat po Panginoon na alam po namin na may mga nakatagong mga espiritual na pagpapala na makakamit namin, Panginoon, para sa aming mga pangangailangan. Amen. Panginoon, basbasan mo po ang taong iyong itinayo, si Brother Ding, Panginoon, sa kanyang mga bibig, ikaw ang mangusap, at ang iyong Santong Espiritu ang sumakanya, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lalong mahamon, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, Ama. Kaya, Ama, ang iyong pag-iingat, ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu, ang siyang sumaamin, Panginoon, sa bawat kinaroroonan namin, Ama. Kaya ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Basahin natin sa Ingles. Sabi po rito mga kapatid, come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good does not do it. To him it is a sin. Kunin natin yung pamagat dito sa verse 15. If the Lord wills. Kung nuloobin ng Panginoon. Yan po yung pangkaraniwan na palagi naririnig natin sa mga Kristiyano, kung nuloobin ng Panginoon. Which is yan ang nararapat. At salamat sa Panginoon na nandito tayo sa New Year. Sa sanlibutan, meron silang tinatawag na New Year's resolution. Pero sa Kristiyano, hindi lang tayo nag-New Year's resolution kung hindi tayo mayroong mga plano sa mga goals o plano o decisions na gagawin
sa 2026. At yung buhay natin, mga kapatid, kung titignan mo sa year 2025, nagkaroon tayo ng mga karanasan. At yung mga karanasan yon, mayroong mabuti, mayroong hindi masyadong mabuti, may masama. Ngunit ito nagbigay sa atin ng karanasan, aral, na dadalhin natin sa 2026 na sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, anumang naranasan nating mga hirap noong 2025, tayo naman ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos na nandito tayo mulit at tayo nagkakatipon, bagamat tayo nasa online at nasa iba't ibang lugar at oras. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa iyong presensya, mga minamahal na kapatid, at higit sa salamat sa Panginoon sa presensya ng Kanyang Espiritu Santo na ating nadarama sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Ngayon, dito sa ating pag-aaralan, na ang buhay ng tao ay patungkol sa pagpaplano sa araw-araw. May plano tayo sa araw ng bukas, sa ating mga trabaho, sa ating careers. May mga plano rin, mga kapatid, patungkol sa mga, lalo na sa mga pinansyal. Sa mga nagtatrabaho, plano, kailan magbabakasyon, yan. At pati yung mga pagre-retire, pinagplaplanuhan, mga kapatid. At hindi lang doon, meron din nagplaplano ng pagpapakasal. May plano rin patungkol sa kung paano mag-business. At higit sa lahat, yung plano natin sa ating pamilya, sa future, mga kapatid. Ito'y lahat sa future. At dito natin makikita, mga kapatid, na ito sa ating binasa na hindi naman ito masama na magplano sa ating buhay. Hindi ito kasalanan. Sapagkat inaaralan tayo ng Biblia at tayo hinihikayat na tayo magplano ng mabuti. Na magplano na may karunungan. At magplano tayo higit sa lahat. Ito'y kasama ang Diyos. Ngayon, mga minamahal na kapatid, kailangan sa pagpaplano natin, dahil ito'y kinakailangan, mayroon tayong determinasyon sa ating mga puso na gumawa tayo ng plano na mabuti. Yung nakaraang 2025, may mga plano tayo na hindi natupad. May kakulangan, kuminsan ito'y napunta sa wala. Ngunit higit sa lahat, hindi tayo humihinto at hindi tayo tumitigil sapagkat tayo umaasa sa pag-asa na binigkaloob ng Diyos sa 2026 na lalong bubuti ang ating kalalagayan. Hindi lang sa mga bagay na material, kundi sa bagay na espiritual. Mga kapatid, mayroon tayong nag-iisang buhay. Sabi nga, we have a one life to live. At yung plano natin at decision patungkol sa ating buhay, hindi lang ito'y para sa atin. At yung ating mga decision magkakaroon ng impact sa ating mga mahal sa buhay. Magkaroon ng impact sa ating espiritual na buhay. At higit sa lahat, magkakaroon ng impact sa ating eternal destiny. At may mga bagay na dapat nating matutuhan. Tulungan niyo ako, ipadala niyo mga kapatid dito sa ating binasa sapagkat mayroong tayong mapupulot na aral dito. Sa pinangaral ni James, ni Santiago, at dito natin ibabase ang ating pag-aaralan. At
Sabi po rito na sa verse 13 na magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparon kami sa gayong bayan at titira kami doon isang taon at mangangalakal at magtutubo. And kung titignan mo yung sinabi ni James dito, sinalita niya ito sa mga Hudyo. Kasi karamihan sa mga Hudyo, sila yung mga businessman, sila yung traders. At sabi rito, sila yung nangangalakal at magtutubo. Normal lang sa business na mag-business ka, mayroon kang profit. Amen? Dapat lang. Kasi kung magbe-business ka, walang profit, ba't ka pa magbe-business kung hindi ka naman kikita? Ngunit mga kapatid, hindi dito nakasentro yung ating pag-aaralan dito sapagkat sa verse 13, kung nakita natin dito, yung sinasabi ni Santiago sa mga Hudyo ay mayroong bagay na kakulangan dito. Sapagkat napakita rito na sila ay gumagawa ng plano na hindi kasama ang Diyos. Sabi rito, titira kami doon ng 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Karamihan sa tao, ganyan. Gagawa ng plano, hindi kasama ang Diyos. At pinapairal yung kanilang karunungan, kagalingan. Lalo na yung mga magagaling sa business. Hindi nila kasama ang Panginoon, mayroong spirit of independence. Walang plano na kasama ang Diyos. Ito yung kanilang plano. Walang panalangin na kalakip. Kaya makita natin dito mga kapatid, na hindi ito sa Kristiyano. Kasi sa Kristiyano, pag nagplaplano tayo mga kapatid, kasama ang pagmuni-muni. Mayroong minimeditate na yan, pinag-iisipan na mabuti at idinadalangin. Idinadalangin at sinasampalatayanan na tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Sapagkat kung tayo nagplaplano mga kapatid, ang basyan natin yung kalooban ng Diyos. Ganda yung pinag-aralan natin kanina, yung Beatitudes. Yung isang kahulugan ng blessed is happy. Kaya isasama natin yun dito na kung yun ang pinag-aralan natin kanina ay ito'y isang pag-uugali ng Kristiyano, pag-uugali ng kabilang sa kanyang kaharian, mga kapatid, sa ating pagpaplano ay ayon sa kanyang katwiran at banal na salita. Napapakita dapat na meron tayong espiritu, the spirit of reliance or dependent to God. Kailangan makita sa atin yung mga. Sapagkat sabi ito yung sinasabi ni James, nagplaplano kayo, hindi kasama ang Diyos. Hindi nyo idinadalangin. Kaya kuminsan sa pagpaplano natin, hindi ito na basta-basta natutupad. Dapat kung magplano rin tayo, isinasaalang-alang din natin yung ating spiritual na buhay. Sinasaalang-alang natin ang Panginoon. Dabi nun sa Mateo 6:33 na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iyan ang nakakalimutan natin palagi. So isang napakaganda na sa pagpasok natin ng 2026, mayroon na tayong plano magmula January up to December. Ngunit mga kapatid, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Hindi natin alam ang darating sa future. Hindi natin hawak yun, mga kapatid. Pag-aaral natin yung later on. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong samantalayin ang oras na ito, lalo na sa mga hindi pa naliligtas sa kasalanan. Yung mga wala pa sa Panginoon, maging sa mga nanlalamig, maging sa mga nabackslide na mga Kristiyano, sapagkat sa ating pag-aaral, tayo ay naka-live. Maraming nakikinig sa atin. Nanawa ito yung marinig nila na hindi lang sila basta nakapasok dito sa New Year 2026, kundi ito'y kalooban ng Diyos, tayo buhay, na nakapasok, binibigyan pa tayo ng pagkakataon, chance,
na gumana mas mabuti kaysa yung year 2025. Kaya unang-una, sa mga hindi pa naligtas, kinakailangan mayroon silang plano o determinasyon. Determination to get right to God. Amen? Maging matuwid sila sa kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba na ang tao na wala sa kanyang Panginoon, wala sa kanyang kaligtasan, wala siyang kapayapaan. Wala siyang tunay na kagalakan. Ibig niyang magpakabuti sa kanyang buhay, ngunit hirap niyang magawa sapagkat wala yung kapangyarihan ng Diyos. Walang kanyang biyaya na tumutulong para makagawa tayo ng mabuti sa Panginoon. Wala ang patnubay ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan, mga kapatid, na ang mga tao, maging sa mga kakilala natin, kamag-anak natin, and hindi pa naligtas, kinakailangan nila. Kaya kailangan manumbalik sa Diyos. Have to repent with godly sorrow. Sampalatayanan nila ang ginawa ng Panginoon ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Sampalatayan nila ang kanyang pagkabuhay na maguli. At hingin nila sa Panginoon na patawarin sila sa lahat ng kanilang kasalanan. At doon, mga kapatid, yung kapangyarihan ng bagong buhay sa Panginoon, doon ka naman mag-umpisa makagawa ng mabuti. Sa mga kapatid natin na nanlalamig o na backslide, wala tayong magagawa. Kailangan natin manumbalik sa Panginoon. Wala tayong dapat sisihin, kundi ang ating sarili. Hindi natin sinisisi kahit na sino man bakit tayo na backslide. Alam mo mga kapatid, may mga ganyan, naninisi. Bakit daw sila umalis? Bakit sila nalamig? Sinisisi kahit na sino. Mga kapatid, pagdating ng Judgment Day, hindi mo may dadahilan yan sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi nakapanumbalik sa Panginoon sapagkat mayroon kang free will, mayroon kang choice, at higit sa lahat, ang Panginoon, hindi ka pinabayaan ni Warren. Hinihintay ng Panginoon ang bawat isa. Hinihintay yung mga makasalanan na manumbalik, humingi ng kapatawaran, hinihintay yung mga kapatiran natin din na nalamig upang muli i-renew ang kanilang buhay. At tayo rin patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Kung paano tayo naglingkod last year, paano tayo sumamba, paano tayo sumunod, mas higit na ngayong taon 2026, mga kapatid, ay higit natin gawin. Mas higit pa. Dahil na yung ating mga kakulangan, nakita natin, kahinaan, mga bagay na hindi pa nagawa. At sa mga naligtas, tayo nagpupuri ng papasalamat sa Panginoon sapagkat isinulat niya ang ating pangalan sa aklat. Amen ba mga kapatid? Isipin mo, last year, maraming kinuha ng Panginoon. Maraming namatay. Makamag-anak natin, kaibigan, maging sa mga kapatiran. Pero tayo, dinala tayo sa year 2026 at binigyan muli ng isang pagkakataon mamuhay para sa Panginoon. Mga kapatid, dito sa verse 14, ang sabi po rito, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Anong sabi rito? Hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Have only one life to live, sabi nga. Yung kanta na One Life to Live, napakaganda yung mensahe, mga kapatid. At alam ba yung isang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, na iyon ang gagamitin natin sa sanlibutan ito.
na nawa sa ating papaplano, we have to build a life with Christ. Kaya tayo natawag na Kristiyano na ating palaging i-consider yung kalooban ng Diyos. Palagi natin i-consider, mga kapatid, na ang bukas, the future is not in our control. Alam niyo ba yung mga kapatid? Alam ba na noong ginagawa ko itong mensahe, tulong ng Panginoon, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Maaring maganda yung plano natin sa ganitong buwan. Pero maaaring magbago. Alam mo kung bakit? Kasi yung health natin, hindi natin alam. Pwede tayong magkasakit. Mga nakaranton, di ko alam. Ako'y na-disgrasya. Hindi ako nakalakad, hindi ako nakapagtrabaho for more than 2.5 months. Hindi ko inaasahan yun. Kung minsan may problema darating na mabigat, di natin alam. Kung minsan sa mga relasyon, kung minsan nagkakaproblema. Ngunit merong isang bagay na makita rin natin, hindi sigurado yung buhay natin. Maaaring kunin ng Diyos ang ating buhay this year. Hindi natin alam. Alam mo ba na aking pinag-iisipan at dinadalangin at minimeditate, bakit hindi pinaalam ng Panginoon sa atin ang future? Tanungin natin ating sarili, bakit hindi natin alam ang mangyayari? Kasi gusto ng Panginoon tayo mamuhay lang sa araw na ito. Amen? Yung sa araw ng bukas, ibigay natin sa Panginoon. Amen? At sa araw ng bukas, ang Diyos lang ang nakakaalam. At tandaan natin, mga kapatid, ano po? Ito yung decision ng Panginoon. Ito yung kanyang purpose na hindi natin maalaman ng future. Alam niyo kung bakit? Kapagkat ibig ng Diyos tayo mabuhay sa pananampalataya sa Kanya. Na sa ating buhay, hindi tayo nabubuhay lang sa nakikita ng ating mga mata. We have to walk in faith, not by sight. Doon sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, sabi niya, not by sight. Ngayon, bakit gusto ng Panginoon yun na tayo lumakad sa pananampalataya? Papaano? Sapagkat tayo nananampalataya, bagamat ang Diyos ay hindi natin nakikita, mayroon siyang kapangyarihan na tulungan tayo. Mayroon siyang mga daan, His ways, ang kanyang kalooban na pwede nating itong sundin. Ibinigay sa atin at pwede rin tayong mamuhay kahit hindi natin nakikita ang Panginoon. Namumuhay tayo sa kanyang biyaya. Sa lahat ng ating pangailangan, tayo nananalangin. Hindi naman natin siya nakikita, pero nalalaman natin ang lahat ng ating tinatangkilik, na lahat ng ating tinatamasa ay dahil sa Panginoon. Sabi nga sa Biblia, sa Kanya tayo nabubuhay at gumagalaw. Lahat ng pagkain natin, pangailangan natin galing sa Panginoon yan. Lalo sa spiritual. Kaya ibig ng Panginoon na lumakad sa pananampalataya. Tayo naglilingkod sa Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. Tayo nagmamahal sa Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. Amen ba, mga kapatid? At higit sa lahat, kaya hindi sinasabi ng Panginoon yung patungkol sa future para tayo higit na magkaroon ng humility. Yung future ay sa Panginoon yan. Nandyan yung kanyang soberenya. At alam mo ba isang bagay na nakita natin doon? Kung sasabihin ng Panginoon ang ating future, baka matakot tayo, baka hindi natin makayanan.
Paano ko ipapakita niya na itong araw na ito, itong buwan na ito, darating sa iyo ang malaking pagsubok? 'Di ba matatakot ka? Sa araw na ito, darating ang buwan na ito, magkakaroon ka ng malaking problema o sakit. O baka sa buwan na ito, sa araw na ito, kukunin ko ang iyong buhay. See? Kaya hindi sinabi ng Panginoon yan, kaya tayo dapat na mananampalataya lang sa Panginoon. The trials, the temptation, the adversities will overwhelm us. Sabi nga, yung mga problema. Kaya hindi sinasabi yan. At ibig ng Panginoon na tayo ay higit na mapanalanginin. Mga kapatid, looking back onto 2025, kumusta yung prayerful life natin as compared sa 2026? Sa akin, para sa akin, lalo pang higit naging mapanalangin sapagkat habang tayo ay nandito sa 2026, lalong lumalaki pasanin, lumalaki ang problema. Ngunit tayo nananalangin mas sapat ang biyaya ng Diyos. Mas sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo magtagumpay. Lalong bumibigat ang burden, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Lalo na pag lumalago ka sa pananampalataya, bumibigat ang pagsubok. Kung lumalapit ka sa Panginoon, lalo kang binibigyan ng mga test, mga temptation. At higit sa lahat, mga kapatid, upang higit tayo magkaroon ng mas dakilang motivation. Ano yung motivation natin sa paglilingkod sa Panginoon? Obedience. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin sa Panginoon kung wala kang full obedience. Paano ka maglilingkod? Yung team sa Church of God sa Trinidad kagabi, saved and sanctified to serve. Napakaganda, mga kapatid, di ba? Yun ang kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay mapagbantay. Kasi hindi natin alam ang darating bukas. Tayo mapanalanginin, tayo mapagbantay, at higit sa lahat, tayo palagi ay sa Panginoon magkatiwala. Dito sa ating binasa, dito sa 4:15, sabi nga rito, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito. Mga kapatid, if the Lord wills, ito ang palaging mauuna sa ating pagdesisyon, sa ating pananalita, sa ating action. Kaya pag ikaw ay nagdesisyon, sabi niya, kung luluobin ng Panginoon. Kaya yan ang ipinagdiinin ni Santiago na mayroong deeper na sa purpose. Pag tayo nagpaplano, nagdidesisyon na ito ay kung luluobin ng Panginoon. Sabi rito sa ating binasa, kung luluobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami. Tingnan mo yung una doon na condition. Na napakahalaga yung buhay. Kaya sa ating pagsasalita, sa ating paggawa na ang kalooban ng Panginoon na kung tayo'y mabubuhay pa. Na sa ating pagbumuhay ay kailangan makita sa ating mga kapatid na tayo'y agreeable palagi sa Panginoon. Kailangan may pagsang-ayon ang ating buhay, ang ating puso, ang ating kaluluwa sa kalooban ng Diyos. Alam mo, iba't iba ang personality ng Kristiyano. Mayroong agresibo, mayroong tahimik, iba't ibang ugali. Pero yung itinuro sa atin, yan sa Beatitudes, mga kapatid, napakaganda sapagkat ito'y nagiging salamin ng ating buhay. Na sa ating pagsunod sa Panginoon, magpaplano sa atin, sabi rito na gagawin namin ito o yaon. Kung luluobin ng Panginoon, mga bubuhay kami, gagawin namin ito. So mayroong
kalakip na gawa, mga kapatid, na ang paggawa palagi kinakailangan masunod yung kalooban ng Diyos. Kuminsan mabigat sa atin dahil nilalabanan natin ating sarili ang kalooban ng Diyos. Nauna yung ating sarili, kaya nangyayari. Hindi natin alam, pero lumalaban tayo sa Panginoon. We have to acknowledge that God is God. We have to acknowledge that we are just a creation. At ang Panginoon nag-create sa atin. We have to acknowledge na without God, kung wala ang kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Kung tayo hiwalay sa Diyos, ay wala tayong magagawa. Mga kapatid, sabi nito, dapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo at lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Marami tayong bagay na ginawa sa Panginoon. Naglingkod tayo sa Panginoon. Pagmula noon hanggang sa ngayon, binibilang natin yung taon. Meron tayong mga ginawang mabubuti sa Panginoon, sa ating kapwa. Ngunit mga kapatid, dahil lahat ng mga bagay na yon, kung susumahin natin, ay dahil sa Panginoon nagagawa natin. Binigyan tayong kakayahan na gawin ito, makagawa ng mabuti, sapagkat tayo nilalang sa paggawa ng mabuti. Ngunit ang pagmamapuri ay sa Panginoon. Kaya tayo ang niluluwalhati at dapat maluwalhati, mga kapatid, ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Mawala nawa sa atin na itaas ang ating sarili. Mawala nawa sa atin na mas magaling tayo sa ating kapatid sa Panginoon. Wala nawa sa atin ang kataas. Kundi makita sa atin yung humility. Maamo. Ipagpalagay mo na mas magaling ang iyong kapatid sa iyong sarili at doon mo makikita na higit ka mapagpakumbaba at re-respetuhin mo yung kapatid mo. Sabi pa mga kapatid dito na ang lahat ng pagmamapuri ay masama. Ngunit mga kapatid, tayo nagpupuri sa Diyos. Hindi masama yan. Tayo nagpupuri kung ating kapatid ay nagtatagumpay. Tayo nagpupuri kung tayo rin, mga kapatid, ay nagtatagumpay. Pinupurihan natin ang Panginoon, di ating sarili. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, nawa makita rin natin sa ating sarili. At ito yung isang katanungan sa bawat isa. Gaano ko kamahal ang Diyos? Gaano ko kamahal ang aking kapwa? Mga kapatid, napag-uusapan natin lahat yung mga pagtulong sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang napakalaga doon ay meron tayong pag-ibig. Mahirap tumulong kung ikay napipilitan lamang. Diba? Dahil hindi rin nakakalugod sa Diyos yun. Ang pag-ibig ay kusang ibinibigay. Ang pagtulong ay kusang ibinibigay. Ito'y maluwag at magalak, maliligayahan kang magbigay. Sa mga kapatid na makita rin natin na dapat mayroon tayong plano o determinasyon na higit nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Paano tayo naglingkod last year? There's a room for improvement. There's a room to grow in faith, to grow in grace. Kinakailangan natin, mga kapatid, na yung time na binigay sa atin sa 2025, binigyan tayo uli ng panahon na ito sa 2026
Nawa mga kapatid, isang bagay na hindi natin mabibili, yung time. Kinakailangan ito ay pahalagahan natin yung panahon na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa sanlibutan ito. Amen? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo makakapaglingkod sa Panginoon. Habang malakas pa tayo, habang may buhay, binibigyan tayong kakayahan na maglingkod sa Panginoon, gawin natin mga kapatid. Alam ko nasa ating puso palagi ang paglilingkod. Ngunit sabi nga, dagdagan pa natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ako'y naamin ko marami ang pagkukulang pa sa Panginoon. O konti pa ang nagagawa sa Panginoon. At higit sa lahat, ulitin ko, the more we have to be prayerful. Dalangin natin ang mabuti yung ating sarili, ang ating mga kapatiran. Dalangin natin sila. Kailangan ng bawat isa ang panalangin. Hindi man natin sasabihin sa kanila na dinadalangin natin sila. Pero ang Diyos ang nakakaalam na dinadalangin natin. Ilang beses ba tayo manalangin? Meron ba tayong prayer devotion? Meron ba tayong panalangin na nakalaan lang sa kapatid? Panalangin na nakalaan sa iglesia? Maraming pangailangan mga kapatid. Kailangan nating humingi sa Panginoon. Na ihandog natin ang lahat. Ating talento, ating oras, lakas sa Panginoon. Kasama na rin, sabi nga, ang ating busa. Hindi nila nalalaman, ang Diyos ang nakakaalam ang ating kakayahan. Alam ng Diyos ang ating limitasyon. Alam ng Diyos kung ating mga burdens. Ngunit salamat sa kabila ng mga bagay na ito. Binibigyan pa rin tayo ng kakayahan ng Panginoon na makapaglingkod at makatulong, mga kapatid. Mayroong kabuluhan na tayo nasa abroad, kaya tayo dinala ng Panginoon dito. Sapagkat mayroon ding plano ang Diyos sa atin. At alam niyo ba na tayo kabilang sa plano ng Panginoon? Bagamat tayo'y malayo sa iglesia lokal, wala tayong face-to-face, pero mayroon pa rin tayong magagawa para sa Panginoon. Mga kapatid, isipin natin palagi kung paano tayo makakatulong, makakagawa sa Panginoon. Pagkatapos natin gawin ang lahat ng mga bagay, tayo pa rin ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Tulubin ng Panginoon, dinadalangin natin ang bawat isa na higit pa tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Nanawa ang ating pagtitipon dito sa abroad, higit pa itong magbunga, higit pa itong pagpalain ng Diyos. Na bagamat hindi tayo face-to-face, hindi nagkukulang ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin na yung presensya ng Diyos ay nandito palagi sa ating kalagitnaan. Hindi lang sa loob, kundi sa labas. Kaya nga, sabi, hindi lang natin basta-basta umaakay ang mga tao, mga kaluluwa sa iglesia. Ngunit tayo ay makapagbigay ng magandang halimbawa, mga kapatid, kung paano mabuhay ang isang Kristiyan. Sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Mga kapatid, di man tayo makapagpahayag, pero magandang halimbawa ang ating pinapakita sa loob at sa labas ng iglesia. Mga kapatid na minamahal, sabi nga, tayo ay nakakaalam ng mabuti. Tayo nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Nalalaman natin ang Ebanghelyo. Patuloy pa rin tayo nag-aaral, nagugutom at nauuhaw sa katwiran upang higit pa tayong mapasakdal sa harapan ng Diyos.
Di ba mga kapatid? Sabi nga, the more you are holy, the more you're blessed, the more you're happy, the more you're joyful. Kaya sabi ng Panginoon, it's blessed to give than to receive. Dito sa verse 17, sabi niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. This is a sin of omission or a sin of negligence. Sabi nga yung kuminsan, there's a partial obedience. Mayroon pang delayed obedience. Mga kapatid, inaaralan tayo rito. Ni James, ni Santiago, na kung alam natin yung mabuti, dito na tinitingnan ng Diyos kung paano natin tayo magpaplano, magpapasya, kung paano tayo gagawa. Kalakip dito mga kapatid ang biyaya ng Diyos, yung grace of God, na magawa natin yung mabuti at ang patnubay ng Espiritu Santo ay nandyan palagi sapagkat tayo anak ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Sabi nga, kung luluubin ng Panginoon, dalangin natin, tayo higit pang magamit ng Panginoon sa kanyang iglesia. Maaaring hindi tayo magamit sa preaching o sa pag-aaral, pero in some ways, marami tayong magagawa sa Panginoon. Alam nyo ba na tayong lahat dito sa loob ng iglesia, tayo'y tinawag hindi lang maligtas o mapabanal kung hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Tayo tinawag na hindi lang sumamba, kung hindi mga kapatid, ay tayo magpapatuloy hanggang sa kasagdalan. Tayo tinawag na magtagumpay. Tayo tinawag mga kapatid na maging ilaw ng sanlibutan. Ang Panginoon ang ilaw, ang kanyang salitang ilaw, tayo rin ang kanyang ilaw. Alam niyo ba na yung ating buhay bilang Kristiyano, ito'y magbibigay ng impluensya sa ating mamahal sa buhay upang sila rin ay tumanggap sa Panginoon? Ang ating impluensya, ang magandang buhay na ating ipapakita at ipinapakita sa tao, ito'y higit pa sa nagpipreach dito sa pulpito. Sapagkat nakikita nila ang kagandahan ng buhay ng isang Kristiyano. You're a chosen people, chosen generation, a holy nation, a peculiar people. Diba mga kapatid? Tayo tinawag mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Mga kapatid, isipin niyo mabuti yan. Isipin natin mabuti. Bawat isa, na magkaroon tayo ng inventory sa ating espiritual na buhay. Alam niyo ba na at the end of the year, mayroong inventory ang bawat company, bawat business para magtali. Mayroong magtali lahat. Sister Lovely, alam niya yan, accountant siya. Alam niya yung debit at saka credit. Binabalance lahat. At titignan ko yung may profit. Mga kapatid, tayo na din sa business na yun. Spiritual business. So, dapat kung kinakailangan tayo magbawas, kailangan bawasan. Kung kailangan tayo magdagdag, kailangan tayo magdagdag. Kaya there's a positive way and there's a negative way. Anong aalisin mo? Yung mga bagay na hindi nakakapagpalago. Yung mga bagay na not profitable. But ano yung idaragdag mo? Yung mga bagay na masigit na nakapagbigay sa'yo na ikaw ay higit na maging mabunga sa iyong buhay, higit sa iyong buhay spiritual. Dapat nakahanda tayong tumanggap ng correction. Dapat tayo'y humble palagi. Mga kapatid, as long as ginagawa natin ang the best sa Panginoon, kung minsan meron tayong pagkukulang, kakulangan, kahinaan, nakikita ng Panginoon yan. Na anumang ginagawa mo sa Panginoon,
ay nakapagbigay ng kalulatian sa kanya at nalalaman ng Panginoon. It's about time na tandaan natin na tayo'y mayroong bangko sa langit. Na tayo mag-ipon ng kayamanan na hindi nasisira. Tayo mag-ipon ng kayamanan na tumatagal magpakailanman. At tandaan natin mga kapatid, tayo nakatingin doon sa karya ng Diyos. Sapagkat tayo'y taga roon. Ang ating buhay ay makalangit. Tatandaan natin yan. Kaya hindi tayo basta-basta na basta nagdi-decision o nagplaplano kung hindi sa lahat ng ating plano mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ako'y lubos na nagpapasalamat na mayroong akong mga kapatid sa Panginoon. Nananalangin sa akin, nananalangin sa amin. Nandiyan kayo na sumusuporta. Tapos yung ating convention, tayo napakain. Nakita rin natin yung kagandahan ng mga mensahe. Nawa, hindi tayo maging malilimutin. Nawa, hindi dumating sa atin na ating pakikinig ay dito lang sa loob ng iglesia. Kung hindi ating pakikinig, hindi lang sa kaisipan, kundi sa ating puso, sa ating buhay. Kaya lulubin ng Panginoon mga kapatid, na tayo pa'y magamit ng Panginoon ng mahaba pang buhay. Ngunit tayo tumatanda araw-araw. Pero sa ating mga kapatid, marami pang mga bata rito sa edad. Pero hindi naman nangangahulugan maging bata lang kayo, kundi kayo rin ay maging matanda sa pananampalataya. At tandaan natin mga kapatid, yung ating paglago ay walang limitasyon. Patuloy tayong nagiging uhaw at gutom sa katwiran ng Diyos para patuloy tayong higit na makilala ang Panginoon. Higit na makilala natin ating sarili at higit sa lahat, tayo palagi ay lumalakad kasama ng Panginoon. Nawa sa 2026 mga kapatid, hindi natin sinasantabi, may mga problema pa rin darating, may pagsubok. Ngunit salamat sa Panginoon na kasama natin ang Diyos. Kasama sa plano ng Panginoon ang mga bagay na mga adversities o trials in life upang lalo tayong maging malapit sa Diyos. Panghawakan natin ang kanyang mga dakilang salita at pangako. At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwanan o pababayaan. Nakikita ko kayo palagi. Inaaruga. Minamahal tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo nag-iisa mga kapatid. Maaring sa abroad, kinapupunta natin, nag-iisa kayo dyan. Ngunit kasama niyong Panginoon, kasama niyo rin ang inspirasyon na mayroon tayong kapatid na tunay nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Nawa, wala sa atin yung mga negatibong pag-iisip. Nawa mawala sa atin yung mga pag-iinggitan, nawa mawala sa atin. Mag-isip ng hindi tama sa kapatid. Alalahanin din natin, mayroon tayong pagkukulang at kainahan. Meron tayong perfect. Kaya titignan natin palagi ang ating sarili, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Pagkat sa Diyos tayo magsusulit. At darating ang araw, ang buhay na ito ay iiwanan natin at tayo papunta sa Judgment Day. Tayo'y papunta doon sa buhay na walang hanggan. At dinadalangin natin ang bawat isa. At tayong lahat ay magkakasama pa rin doon. Kung tayo nagsama rito, sa lupa, sa Panginoon,
ating sinasampalatayan na luluubin ng Panginoon na tayo maging tapat hanggang sa wakas. Tulungan natin ating sarili. Tayo rin ay magkakasama sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang iwanan. Dalangin natin ang bawat isa. Tulungan natin bawat isa. May mga kapatid natin na may karamdaman. May mga kapatid natin na hindi pa nakakapanumbalik. Tulungan natin sila sa panalangin. At higit sa lahat, mga kapatid, sabi nga na nawa sa 2026, patuloy natin ingatan ang ating sarili. Kapatid, mga sa harapan ng Diyos at sa tao ay makapamuhay na walang dungis at kapintasan. Maganda nakikita natin yung ating sarili. Nakikita natin yung kakulangan natin. Nakikita natin kung meron pa tayong karnalidad. Napakaganda yan sapagkat kung nakikita natin, blessing yan para mailapit natin sa Panginoon. Upang lahat ng mabagay na yan ay hindi na magiging hadlang sa ating matapat na pagdating. Mga kapatid, sa physical nga, pag mayroon kang kunting nararamdaman, gusto mong gumaling kayo. Pero pag sa spiritual, kung mayroon tayong kunting nakikita, diferensya, malaki o maliit, napakaganda na ito'y ilapit natin sa Panginoon. At tayo'y pagagalingin ng Panginoon. Sapagkat siya Diyos na nagpapagaling. At hinihintay tayo ng Panginoon. Hanggang kailan na mamahalin pa rin natin ang ating sarili kaysa Panginoon. That's why, if God's will, kung tayo, we have to, if God's will, sabi nga rito sa ating pinag-aaralan, na tayo ay sa ating mga action, kalooban ng Diyos. Ating mga decision. Even we have to give up our life. It's God's will para sa Kanya. Alam mo yung mga apostol, lahat give up ang kanilang buhay para sa Kanya. Ang Panginoon Jesucristo mismo ay give up ang Kanyang buhay para tayo rin, mga kapatid. Ang ating buhay ay may sacrifice niya para sa iba. That's why tinawag tayong the living sacrifice. Kung minsan we have to sacrifice for good. Hindi tayo nagsasacrifice para sa masama. Kundi tayo nagsasacrifice sa ikabubuti at sa ikaluwalhati ng Diyos ng mga pangyarihan. Nawa mga kapatid. Sa pagpasok ng taong ito, higit pa tayo mga kapatid na maging masigla. Maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. At sa 2026, loobin naman ng Panginoon na buong taon na ito, higit na tayo mapagtagumpay. At hindi naman nagkulang ang Panginoon. Na tayo'y lahat ng ating mga pangailangan, sabi nga, ayon sa kanyang kalooban, ay pagkakaloob sa atin. Kaya purihin ng Diyos, kanyang mga banal na salita sa maiksing mensahe sa lugar.